Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Madali Lang Yan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Parang may kasiyahan ng mga kasamaan kong empleyado. May okasyon ata. Hindi ako naimbita. Kasalanan ni Pipita. Yan na, congratulations. Nga. Ito talaga patuloy na. Ha? Bakit? Parang pinagkakaguluhan nila si Jana. Maraming salamat sa inyo, mga kasama kong empleyado. Malaki ang naging bahagi ninyo sa tagumpay ko dahil sa maayos nating ugnayan sa accounting department. Kaya ako nakuha ang promotion bilang assistant manager. At nagpapasalamat din ako sa tiwala ni Mr. Romualdo Paredes na siyang presidente ng korporasyon. Oo nga eh. Karapat dapat ka talaga sa posisyon na yan, Jana. Matalino ka at mahusay ang pamumuno mo sa accounting department. Noong nasa sales department ka pa, ipinakita mo na ang galing mo. Ang swerte naman ng babaeng ito. Maganda na, matalino pa. Na-promote pa sa kumpanya. Grabe, assistant manager. Samantalang ako, hindi man lang ako naiangat. Nandito ka pala, Valentin Baliktad. Boss, hindi naman baliktad ang spelling ng apelyido ko. Eh bakit hindi mo inayos ang spelling ng pangalan mo sa dokumento? Tapos baliktad pa ang birds ng pagpasok sa opisina. Kaya palaging pinapansin ka. Baliktad kasi ang utak mo, Valentin. Maghanda ka. Kakausapin ka namin pagkatapos naming mag-usap ni Jana tungkol sa bago niyang posisyon. Baliktad daw ang utak ko. Talaga ang sinabi ng matandang yon.
Ulit-ulitin ko ang pagbati sa iyo, Jana. Talagang nagpapasalamat ako sa bago kong posisyon, Sir Romualdo. Para hindi ako masyadong tumanda, imbes na tawagin mo akong sir o boss, uncle na lang. Kung yan ang gusto nyo, Uncle. Ako pa rin naman ang nagtuturo sa iyo sa trabaho. Pero kapag may business meeting o seminar, isasama kita. Sa nakikita kong talino mo, ikaw ang pwedeng pumalit sa akin bilang presidente ng corporation. Napakalaki naman ng tiwalang ibinibigay nyo sa akin, Sir. Uncle. Maganda ang record mo sa korporasyon. Mula sa sales department hanggang accounting. Nakita ko kung paano pinagsikapan mo ang ikauunlad ng kumpanya. Oh, nakarating ka na pala mula sa palengke, Pipita. Halatang pagod ka. Oh, tignan mo nga yung mata mo. Halatang halata. Marami kasing tao sa palengke, sir. Nakipagsiksikan pa ako. Buti nga hindi ako nadamay sa gulo. Ano? O bakit anong nangyari? Buti na lang at nakaligtas ako doon. Agad kong naiwasan at nakorner ang lalaking sangkot. Tapos nadulas siya sa basang kalsada sa kanan. Ay naku, talagang magulo na ang mundo ngayon at napakaraming panganib. Mahirap na ang buhay. O teka, nakapagmerienda ka na ba? Ako ang dapat magtanong yan sa inyo, Sir Mariao. Kaya kong tiisin ang hindi magmerienda. Ngayon na wala ng sagabal, malaya na ako makipag-usap sa iyo, Valentin. Matalino ka rin naman. Sabi ko nga, di ba? Parang duda pa rin siya sa talino ko. Pero minsan, talagang bumabagay sa pangalan mo ang kalidad ng utak mo. Baligtad. Mas nauna ka pang pumasok dito kaysa kay Jana. Pero kung karera lang, lampas na siya sa'yo. Masyado lang siyang sinuwerte, boss. Walang swerte-swerte dyan. Depende sa diskarte mo. Tignan mo, palagi kang late sa opisina. Hindi mo rin sinusunod ang oras o para kang pagong na gumagala. Baliktad talaga ang iniisip ng matandang yan. Hindi marunong umintindi. Kung parang kuneho man o pagong ako, siyang may problema. Kasalanan ito ni Pipita. Ang tagal pa kasing sumagot. Hello, Sir Valentin! Isa ka pa, Pipita. May kasalanan ka na naman sa akin. Ha? Bal lang, hindi Valentin. Ay, sir! Ano po ba ang kasalanan ko? Kasalanan mo kung bakit ako na late. Pinagalitan ako ni boss. Naungusan tuloy ako ni Jana. Dapat sana binigay mo agad yung susi ng pinto. Binigay ko agad ang susi, sir. Pero yung susi ng sasakyan nyo, hinanap nyo kasi. Hanap kayo ng hanap. Nakasabit naman pala sa senturira ng pantalon nyo ang susi ng sasakyan nyo. Na naka-chain. Nako, Anong kasalanan ko dun? talagang sumasagot ka pa. Hintayin mo akong makauwi, ah. Nahiya sana akong sabihin kanina pero tinanggap ko. Masarap pala pag libre. Bakit hindi mo sinabi na nagugutom ka, Kuya Val?
gusto ko ring makasama ka. Minsan, nararamdaman kong nakakagaan ka rin ng pakiramdam. Bakit ka naman maiilang? Sa totoo lang, mas lalo kang gumaganda, Jana. Lalo na kapag nagiging mabait ka sa akin at tumatagal yung tingin mo sa akin. Buti, hindi ko pa naisubo ito. Kung hindi, baka mabulunan ako sa sinabi mo. Ang ganda mo pa pala pag tumatawa ka. Siyempre naman. Tao lang din ako, kuya. Nagugustuhan ko rin ang mga taong kayang magpatawa sa akin. Totoo ba yan? Na masaya kang nakikipagbiruan kapag kasama mo ang mga kasama nating empleyado? Ikaw talaga. Hindi ba masaya rin makipagtawanan? O baka naman yan ang sikreto mo? Anong sikreto ang tinutukoy mo? Wala naman. Sinasabi ko lang yun. Baka pwede kitang yayain mamasyal mamaya. Kung wala kang lakad. Wala naman akong lakad. Maraming salamat at hindi mo ako binigo. Baka mamaya pag-usapan tayo ng iba. Abay, assistant manager ang kasama ko na mamamasyal. At saka, salamat pala sa libre mo Parang may gustong ipahiwatig si Kuya Val sa sinabi niya. Sikreto daw. Baka iniisip niya na kaya ako na-promote agad sa korporasyon ay dahil malapit ako kay Sir Romualdo. Masama kung ganun ang dating kay Kuya Val. Ayoko namang mapahiya. Nandito ka pala, Jana. Pinapahanap kita kanina para yayain kang mag-leave, pero umalis ka raw. Niyayak lang kasi ako ni Kuya Val, sir. Ayokong isipin niya na iniiwasan ko siya at wala akong gustong makasama. Gusto ko lang maging totoo. Nagustuhan niya rin ang pagiging totoo mo sa kanya. Nagustuhan niya rin ang pagsama namin. Siya pa nga ang nag-order Pero ako ang nagbayad. Siya ang nagyaya sa lunch, pero ako ang naglibre. Kasi sabi niya, ay parang treat daw niya sa pagkaka-promote ko. Sana'y mas mataas pa ang posisyon na makuha mo kung maganda ang performance niya. Pero paano? Palagi siyang late. Napangiti tuloy ako minsan. Kasi parang napapansin kong nalilito siya. O nakakalimutan ng mga pinag-uusapan. Baka dahil torpe siya. Tama ka. At baka makalimutan kong sabihin, sasama ka sa akin bukas. May business meeting kami ng mga negosyante. Sir, hindi naman po ako negosyante. Kahit hindi ka negosyante, anong sabi ko sa'yo? Isasama kita sa mga business meetings para mas marami kang matutunan. Ano ba naman si Val? Bakit kanya sinisisi? Samantalang siya naman ang naglihis. Hinahanap niya ang susi ng sasakyan niya pero nasa kitchen lang pala na nakasabit sa baywang niya. Baka kasi masama ang loob niya, sir. Ikaw bang dapat niyang pagbuntunan? Hindi tama yun. Baka pinagalitan lang ulit ng boss niya. Siya ang may kasalanan kasi parati siyang late. Kung pagbibigyan niyo po, sir, baka mapagbuntungan lang niya ako kasi gusto lang namang magpaliwanag sa inyo. Pipita, hindi mo ba alam kung paano sumagot? Huwag mong hayaang maliitin ka ng taong wala sa lugar. Hayaan mo. Ako na lang ang magsabi na narinig ko sa usapan niyo, okay? Sige po, salamat po, sir. Totoo nga ang sinabi ni sir.
Bakit nga ba ako natatakot? Napalapit na yata sa akin si Jana. Ang ganda ng ngiti niya habang lumalapit dito sa mesa ko. Paano naman kasi? Ang lakas ng dating ko. Kung pala rin ako ng pinakamaswerteng lalaki at matutupad ang matagal ko ng pangarap. Abala ka yata, Kuya Val. Asikasuhin mo naman paminsan-minsan ang itsura mo para hindi ka mukhang lutang. Baka mapagkamalan kang natulog. Hindi naman ako puyat. Nagmemerienda lang naman ako. Tapos na akong magkape. Naku, nakakahiya naman. Pasensya na pero hindi matutuloy ang lakad natin. May pupuntahan pala kami ni Boss bukas. Ganon ba? Ay, lagi na lang talagang matandang yan. Baka abutin na naman ako ng wala. Ano ba talagang nangyari sa iyo, Val? Dumating ka rito na galit kay Pepita. Ay, talagang nakakainis. Ang bagal niyang magbukas ng gate. Mabilis pa siyang lumabas kanina nang marinig kanyang sumisigaw. Oh, bakit mo nga ba sinisigawan? Papa, nakipag-uusap lang ako sa inyo. Hindi yon basta usapan. Narinig ko ang tono ng boses mo sa kanya, iho. Eh, ano pang magagawa ko? Pinagalitan ako ni boss. Maraming empleyado ang nakarinig. Paano hindi ka mapapagalitan parati kang late? Mas maganda pa nga ang pakikitungo ni Pepita kesa sa'yo. Yon pala ang rason kaya ayaw mong lumabas ka sa kwarto mo kanina nung pinayuhan ka ni Pepita. Ngayon, umiinom ka na naman ng alak. Kasi baka bukas ng umaga mahirapan kang bumangon. Papa, gusto ko lang kumalma. Ayaw naman ako ni boss. Hindi niya ako promote. Baka nga hindi ka nagtratrabaho ng maayos. Tsaka, gusto ko si Jana, Papa. Oh, sino naman si Jana? Isa sa mga certified public accountant sa kumpanya. Siya ang assistant manager. Oh, mukhang maganda ang record niya. Oh, kailangan mo ring patunayan ang sarili mo, iho. Gusto ko talagang babaeng yun, Papa. Ang ganda kasi. Hindi dapat iniisip ang hindi mo naman sigurado. Lalaki ka. Hindi magandang lalaking siloso at mahilig manisi. Baka nga may tinatago silang relasyon, Papa. Alam nyo, siya pa nga ang naglibre sa akin ng lunch. Siya rin ang nagyayang mamasyal. Pero kanina lang, tinanggihan ako ni Jana. At sinabi niyang hindi kami matutuloy. Hindi mo naiintindihan ang punto ko. May problema talaga sa ugali mo. Papa, Alam mo, naiirita si Jana sa'yo kasi kahit na-promote siya, nagseselos ka pa sa boss mo. Hinintay ko pa naman si Sir Mal na magbigay ng panghapunan niya. Pero, ipinasok na lang niya sa kwarto niya. Nakakain na kaya siya? At may kasama pang bote ng alak. Si Kamutang tumatawag. Hello, Kamutang? Hello. Magandang gabi. Kumusta ka na? Ay,
Katatapos ko lang maglinis dito sa kwarto ko. Dinala din kasi ni Sir Bal ang hapunan niya sa kwarto niya. Ayaw niya makisabay sa amin ni Sir Mario. Bakit? Masama ba kung hindi siya lumabas sa kwarto? Umiinom yata kasi ng alak. Ay, buti na lang. At hindi kayo pinainom. Kasi baka magalit ang amo mo. Ay, iba kasi ang amo ko, kamuto. Nagtatrabaho siya sa malaking korporasyon. Wala ba silang sariling negosyo? Wala. Marami silang pinapaupahan. Iba't ibang establishmento. Malawak din ang hasakahan nila at may farm pa daw. Pero may tagapangasiwa. Mayaman talaga sila, no? Kung ganon. Ay, oo, kamuto. Malaki ang bahay nila. Si Sir daw ang tanging pinipili ni Madam. Pero hindi naman siya nagpakasal. Magandang umaga po, Sir Bal. Hindi pa lumalabas si Madam sa kwarto niya. Kala kong Pipita. Nag-shower ka pala. Saan ka ba galing? Ay, sandali na nga akong lumabas para naglakad-lakad, Sir. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Magtimpla ka nga ng kape. Pagkatapos, puntahan mo yung kwarto para kunin mo yung sapatos at medyas ko. Tatawagan ko nga si Jana. Plano ko siyang tawagan kagabi pero nakatulog ako. Ay, masakit pa rin ang ulo ko. Pero kailangan kong pumasok ng maaga sa trabaho ngayon. Tagal naman sumagot ni Jana. Hello? Magandang umaga. Naistorbo ko ba ang tulog mo? Kanina pa ako gising. Nakaligo na nga ako eh. Paalis na rin ako kanina nang tawagan mo ako, kuya. Pinaalala kasi ni Sir kagabi na maaga akong susunduin ng driver niya. May pupuntan daw siya. Ano? Nako, palpak. Kung kailan ang plano kong pumasok ng maaga. Nauunahan na naman ako ng matandang yan. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Madali Lang Yan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.